Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactopuffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lactopuffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Chika og advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana. Mayong adlaw sa atong mga tigpaminaw. Another episode na punta karon sa Chika ug Advokasya. Sa matag pulong nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaniyong tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom. Gikan sa mga issues na katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglan madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Sugdan na nato ang makahuluganon na panag-istoryahanay. So before ta mag-start, no, let me acknowledge our hookup stations na maoy in charge no sa palaganap no to spread sa ato ang sibyaanan diha sa nagalalaing dapit. Let's start with 98.1 DYPS BT Radio diha sa Tuburan. Mayong adlaw. 107.1 Real Radio diha sa Toledo City. Of course, kauban nato ang Power Radio Bisdak 100.7 diha sa Lutupan. Og 95.3 DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Of course, naay mga nagkalain-lain nga mga announcements gikan sa ato mga kabaranggayan, no? Sa Barangay Punta Princesa, way padapig-dapig na ay every Wednesday nga free Zumba
Oh, di ba ang uban no kay naman ay entrance fee. Diha sa ato ang barangay sa Punta Princesa walay entrance fee kay libre ang ato ang Zumba every 7 p.m. to 8 p.m. inig ka Miyerkules, no? And then naapud tayo libreng tupi every day Monday to Friday 8:30 a.m. hangtod alas 12 sa udto. No? So katong ubang mga kabaranggayan namoy gustong ipaambit no o ipa-announce diri sa to Sibyaanan, welcome kay mong tanan na atong i-announce inyong mga achievements, no? So karong tungura ang ato ang advokasya nga hiskutan na ay kalambigitan sa labor law. Unsay mga benepisyo nga ato ang makuha or what are the rights no nga ato ang gi-enjoy isip usa ka empleyado, no? So ako I worked 4 years as labor inspector no in the Department of Labor and Employment Region 7. So nako diha sa opisina sa ato ang regional director. So sa field no usa ta ka labor inspector. So I had the chance no to see firsthand kung what it feels like to be out there no in the field. Karon hisgutan nato unsay mga benefits, monetary benefits sa ato ang mga empleyado. Muna ato ang advokasya karong adlaw mintras tanto wala patay guest no. Kaya ang Huwebes no maoy naatay guest in the person of Cebu City Councilor J.P. Labella, no? Ang anak ni Anhing former Mayor Edgar Labella. So mag-start no? Magsugod ta kay naay mga nangutana previously kanang about 30th month pay, solo parent leave, no? Tinuod bagid kuno nga naay 1,000 per month na madawat ang mga solo parents. Unsa may qualifications or requirements para ma-appeal ta ni ana no labi na ko solo parent mo. So kana mga pangutanan ninyo ato ng tagsa-tagsaon og tubag. Okay, so we will start with defining unsa ang minimum wage. So unsa man ang minimum wage? Unsay balaod nagpaluyo sa minimum wage? So ang minimum wage is under Republic Act number 6727 or the Wage Rationalization Act. Kana nga balaod nagmando no sa RTWPB na mag-fix sa minimum wage. So diri sa ato ang rehiyon, Central Visayas, ang ato ang minimum wage kay pila ang minimum wage sa ato mga viewers. Sa Central Visayas, ang ato ang minimum wage, current minimum wage karon pa yun, no? 540 pesos. Maunang, katong mga naka-appeal sa tupad sa Cebu City, di ba, kung tupad, kabaw na matano, manlilihig, manglimpyo, napo kaadlaw. 540 per day sa napo kaadlaw, ilan na dawat? 5.4. Di ba? Tungod na, kay ang minimum wage karon sa Central Visayas kay 540 pesos. Unsa man kinsa nga mga type of workers ang covered sa minimum wage law. So covered ang tanang workers or empleyado nga naa sa private sector. Private establishments, private companies. Pasabot all private workers covered sa minimum wage law. Of course, kung naatay general rule, naaputay exceptions. Walay labot ang kaning mga government workers. Okay? Walay labot ang government workers, managerial employees, walay labot. Mga kasambahay, kay naamoy kagalingon ninyong balaod. Mga establishmento nga ang ilang mga empleyado wakaabot og napo. Og mga workers under barangay micro business enterprise. So kanang mga empleyado
wala na sila labot sa coverage sa minimum wage or sa Republic Act 6727. Okay? So, klaro ta na ha. Diri sa Central Visayas, 540 ang atuang minimum wage. Di na lang ta maglabot-labot kung sa pila minimum wage sa laing lugar, kaya wa mo ta mahimo pud ana, no? Yes, natay watcher and listener. Capcons, Kaloy Bilarmino from Sambagdos. Maayong pagpaminaw ni mo diha, Kapitan Konsihal. No? Karon, kumana ta sa minimum wage, ari na ta sa holiday pay. Cons, unsa man di kalahian sa holiday pay o sa premium pay. Okay, magsugod ta sa holiday pay. Ang holiday pay, mao na ang bayad, payment of regular daily wage para sa regular holiday. So pasabot, kung wa ka di trabaho sa regular holiday, ang kanang madawat nimo na sweldo o kwarta, maski wa ka di trabaho, ang tawag ana holiday pay. Okay? Holiday pay ang imong madawat kung mo trabaho ka o di ka mo trabaho sa regular holiday. Naatay 12 ka mga regular holiday sa Pilipinas. O magsugod ta sa New Year's Day. Unsa pa? Monday, Thursday, Good Friday, araw ng kagitingan, that's April 9, Eid al-Fitr, movable date, no? Lain-lain ang date. Labor Day on May 1, humana. Independence Day, June 12. Eid al-Adha, movable date, no? Lain-lain ang date. National Heroes Day, August 28. Bonifacio Day, November 30. Christmas Day, December 25. And Rizal Day, December 30. So kanang 12 ka mga regular holidays, mo trabaho gani mo ana, or di gani mo trabaho ana, kanang kwarta nga inyong madawat, kanang 100% na inyong madawat, ang tawag ana, holiday pay. So, appeal sa regular holiday ha, ang December 30, Rizal Day. Mao na ang birthday ni Kapitan Miral, Rizal D. Miral, diha sa Kapitan sa Ermita. Kuan gyud na, walay trabaho kay, dili kay birthday niya because it's Rizal Day. No? So, it makes sense na ang nga ni Kap Miral, Rizaldi. Diba? Mark Rizaldi Miral. Okay, nataw siya, adlaw na Rizal. Okay? So again, holiday pay, that's the payment of the regular daily wage for any unworked regular holiday. Okay? Karon, if wa ka di trabaho sa regular holiday, 100% ang imong madawat. Okay, karon, kugihan manggod kay kukons. So bisag regular holiday, mo trabaho gyud ko. O, pila may madawat nimo ana? 200%. Okay? 100% sa imuhang unworked nga day unta, pero kani trabaho man ka, mahimo siyang 200%. Mapatungan pag yun 30% kung ang holiday ni trabaho ka, na fall pag yun siya sa imuhang rest day. Na fall siya sa imong RD. No, RD na nimo niya, ni trabaho pag yun, grabe naman yung kakugihan. No? So, pasabot, kung waka ni trabaho sa regular holiday, 100% ang imong madawat. Kung mo trabaho ka, kay kugihan jud kay ka, 200% imong madawat. Double ang imong madawat. Unya, aside sa kugihan kay ka, natunong pag siya sa imong rest day, unya, man na magkagpanglaba pagkagabi sa pagkaugmaan na gana kayo, kanado kay ka, ni trabaho ka maski pa og rest day, additional 30%. So pasabot, posible di ay nga modawat kag 230%. Tungod lang kay ni trabaho ka sa regular holiday which falls on your rest day. Okay? Dakan kitag trabahante nga nadiri na minaw nato karon. No, maayo pagpaminaw ni Kay Alesna Kutamora. Yes, maayong adlaw ni madam. Huy, madam, kumusta na magkawa na madam kita. Maayong hapon po ni Sir Glenn Ongria. No, maayong hapon po Jenny Costudio. And sa ako ang classmate mag high school,
Diana Gabuya, nakwa maing hapon po ni mo diha. Nganong wala may ingon ani diri sa Middle East, madam? Saan ito na pagtubag? Muanha ko sa Middle East, ha? ato silang ingnon nga, nganong wala mamoy monetary benefits, ha? Garaon mo. May pagpaminapod ni, hala, Twinkle. Star Canales, yes. Kasi tinood nga ni mo, Twinkle. Twinkle Canales, no? Mayong pagpaminaw. Okay, so atong tiwason. Eligibility based on presence. Dili pasabot, ha? Dili pasabot nga kanang wa kaning duty sa regular holiday, swildado na ka. Dapat ni trabaho ka the day before sa regular holiday. Okay? Maghatag tag example. Naay successive holidays, 'di ba? Monday, Thursday o Good Friday, duha kasunod nga regular holiday. Para maswelduhan ka, matagaan ka sa duha ka regular holiday, Huwebes o Biyernes, 'di ba? Monday, Thursday, syempre Huwebes gina, no? Anya Good Friday, Biyernes. Dapat mo trabaho ka sa pagka Wednesday para mo qualify ka sa holiday pay. Okay? I hope nasabtan tanan sa tanan, no? Mga naminaw karon kung galibog mo, chat lang mo diha or PM lang mo. Okay? Atong balikon. Para mo qualify sa holiday pay, dapat present mo ning trabaho mo the day before sa regular nga holiday. Example akong balikon, ang Monday, Thursday o Good Friday nagsunod man na. Dapat ni trabaho mo sa pagka-Miyerkules, Holy Wednesday. Dapat ni trabaho mo anang Holy Wednesday para mo qualify mo sa holiday pay sa Monday, Thursday o Good Friday. Kung Monday, Thursday na ka ni trabaho, mo qualify ka only sa holiday pay for Good Friday. Okay? So muna ha, muna ang kondisyon sa atong balaod. Tagaan tag holiday pay, pero dapat trabaho mo the day before sa regular nga holiday. Shout out ko ni Jojo Di Nakwa. Yes, maayong hapon. No, salamat kayo sa inyong mga interactions. Later ato na basahon inyong mga pangutana. Okay, so I hope clear na no kung unsay pasabot sa holiday pay. Mo nang kwarta, mo nang sweldo nga inyong madawat kung mo trabaho mo sa inyuhang holiday. Pero dapat trabaho mo the day before sa regular holiday para mo qualify mo sa holiday pay. Basta absinot dam, kasabot jud kaayo ana, ha. I remember my profo days, bitaw. Nung katong mga absinot, ka na mag-una bitaw bakasyon, nataas man kay no, Monday, Thursday, Good Friday, Black Saturday, nya Easter Sunday. Mag-una og bakasyon sa Miyerkules, diway nakuha. Sayang kaayo pang bakasyon ang tato. Okay, now, arita sa premium pay. Unsa masad ning premium pay? Di ba ganina ang holiday pay, mao na ang payment na atong madawat if mo trabaho ta sa regular nga holiday. Ang premium pay, that's the additional compensation na ato ang madawat if mo trabaho ta sa special holidays. Di ba? Naatay non-working special holiday, working special holiday. Di ba? Naaman na, no? Oh. So, kanang inyong if mo trabaho mo sa special holiday, naamoy madawat ang tawag ana premium pay. So, unsa may mga example diri sa Pilipinas sa special holidays. Oh, unsa may example ana? Ninyo Ilagan, shout out Gracia. Unsay example sa special holidays? Chinese New Year. Bisan pag manghatag kag usa ka sako diha nga unsa nang pagkaon sa Chinese New Year? Kanang murag masi na walay sud. Unsay nga na guys? Kanang pagkaon mo to sa Chinese New Year nga. Murag siyang masi nga. Walay sud, peanut butter, tikoy. Yes, tikoy. Maski pag mahatag usa ka balde nga tikoy, special holiday ra gyud na ha ang Chinese New Year. Black Saturday, special holiday pud na. Ninoy Aquino Day, August 21. All Saints Day, November 1.
'Di ba? All Souls Day, November 2. November 2. Mag-election man unta. Di na unta, wa pa may proclamation, no? Wa pa announcement if madayon. Pero kung madayon ang election karong tuiga, November 2 ang election adlaw sa mga kalag, no? O sa pailang special holiday, Feast of the Immaculate Conception, December 8. Christmas Eve, December 24, no? Special holiday sad na. Hindi ka patrabahoon siguro anang kung ano, Eve sa anong bispira sa Pasko, pero nagyud gihapon, no? Naagi uban nga they will sacrifice para ang uban makauli sa ilang probinsya. And of course, last day of the year, December 31, special holiday sad na kay birthday sa akong anak. No? So, again, pila ka buok ang special holiday sa Pilipinas? Natay 8. Natay 8 ka mga special holidays. Kung trabahoan ganina ninyo, ang tawag sa inyong madawat ana nga compensation, we call that premium pay. Okay? Tikoy, karon adlaw. Karon special holiday man, ugma og Friday. Di ba? Kay ngano man? Ngano gani nga special holiday karon ugma og sa Friday? Because we are naatay mga bisita gikan sa ASEAN. So, to have an efficient and effective nga activity nila, no, ang tanan safe, dapat wala si magawas-gawas mo nang gipapauli mo, ha? Pauli mo ka naman nagtrabaho ganina nga nakapanso na nga na late pa si Malacanang, oy. Sama na, oy. Maayong hapon, Cons Gracia, watching from somewhere. Mingaw na ko sa mga kabatchmates nato. Richel Absedi, yes, maayong hapon ni diha. Thank you for watching. So, karon, if dili mo trabaho sa special holiday, di ka mo trabaho sa Chinese New Year, kay Chinese ko, di ko mo trabaho, pila imong madawat? Wala kay madawat. Okay? Nga naman, kay ang special holiday nag-follow sa principle nga no work, no pay. Okay? So, sa special holiday di ay, kung di ka mo trabaho, wag yun kay madawat. Kay no work, no pay principle ang gi-follow sa special holiday. Pero, kay bisan og special holiday, kugihan jud ko Cons, maski regular pa na o special holiday, trabahoan jud ko na kay laban sa life. Pila makuha nimo kung mo trabaho ka sa special holiday, na kay 30% on top sa imuhang sweldo on that day. Unya, kung ang special holiday nga imong gitrabahuan, na fall pa gyud sa imuhang rest day, 50%. Okay? Atong balikon, premium pay. Maunay madawat nimo if mo trabaho ka sa special holiday. Example sa special holiday, Chinese New Year, Black Saturday, Ninoy Aquino Day, All Saints Day, All Souls Day, Feast of the Immaculate Conception, Christmas Eve, o last day of the year, December 31. Kung trabahoan na nimo, premium pay imong madawat, 30%. Pero kung trabaho ka sa special holiday, which also falls on your rest day, 50%. Dako-dako. No? Siyempre, tagaan gyud ka o tagaan gyud ka dako-dako ga benepisyo sa gobyerno kay imo ba ng rest day. The rest day which is supposed to be, you will enjoy sa imong self. Me time, panels, pa-hair, no? Pero, you decided no to work on your rest day, on a special holiday, 50% ang imong madawat. Okay. So, I hope, klaro ha, unsay diferensya sa holiday pay o sa premium pay. So, before tamo commercial, ato sa tiwason ang overtime pay. Kaya, kanang dali raman ni masabtan ang overtime pay. Ningon ganitag overtime pay, mauna ang inyong madawat kung mo trabaho mo lapas sa kikatakda nga 8 ka oras. 'Di ba? 8 ka oras ang normal working hours sa Pilipinas. Okay? A normal working hours sa Philippines 8 hours a day. If you work beyond the 8 hours, ang compensation that you will get, we call that overtime
pay. Mayong hapon po di mo diha Konsigal Pichi Abejo, Barangay Pasil. Yes, no? So natin mga viewers karon ug listeners naa sa mga kabaranggayan, malipay jud ko makita og taga barangay, no? Nga maminaw sa ato ang discussion karon. Please feel free to share your thoughts, no? Okay, so overtime pay, mao na ang madawat nimo if you work beyond the normal 8 hours. Okay, so karon, kung ning overtime ka, normal lang, ordinary lang na working days, ni overtime ka, that's 25%. Per hour ha? Per hour nga ning overtime ka. For example, overtime ka, gitagaan kag memo, Grace Paquero, you are requested or you are required to have an overtime for 2 hours. So na ako'y 2 hours, additional ko 25% each hour. Okay? Muna ang sa overtime pay. 25%. Pero kung gipa-overtime ka sa imong scheduled nga rest day, additional 30. Ganina 25 raman to, no? Normal lang, overtime ka 25%. Pero kung na-fall siya sa imong rest day, 30%. Okay? Unya, kung overtime ka pagka-regular holiday, di ba? Holiday, overtime ka, na kay additional 30%. Okay? So naatay mga lain-lain nga mga percentage depende kung unsang adlaw o unsang kondisyon ka gipa-overtime. Basta the important thing is ang naagi bayad sa kada oras nga nalapas ka sa imuhang normal working hours of 8 hours per day. Mayong pagpaminaw sa AXA Unit Head, sa Team Synergy Unit Head, Gladys Baquero. So, akong i-insert ng mga ipang shoutout kay mapuno, manggod siya, no? O, nya, mangluod ra ba dahil mo, di mo ma-shoutout. Okay, so karon asa man ang burden of proof. For example, maingon ka, ni overtime man ko. So, maingon ang employer ni mo, kung sabi ebidensya ni mo nga ning kuan ka, ning overtime ka. So, the burden of proof naa sa empleyado. Ang empleyado dapat i-prove niya with substantial evidence. Pasabot sa substantial evidence, mga logbook, mga witness nga nitrabaho ka, mga records, no? Nga nitrabaho ka, that you actually performed imong trabaho. Okay? So, dapat, kung overtime gani ka, hipusa ang memo nga gihatag sa imuha. Dapat, naka-logbook ka, naka-DTR, o sa pa man yung mga pamaagi niyo diha, para maka-overtime mo, para naagi kay ebidensya magkinaunsa. Okay? Authorization. Ang overtime, generally, mag-require yun na og express or implied nga authorization. Express, for example, kitagaan gyud kag physical memo. Kitagaan kag physical memo nga mo-overtime gyud ka. Implied authorization, naa kay gitiwas. Naa kay tiwasonon para presentation sayo ig kaugma. Unya kinahanglan gyud ka mo overtime. Kay kinahanglan gyud siya mahuman. Mananghid ka, I need to finish this one. Unsa akong buhaton? Ingnon ka nga, sige, overtime na lang ka. Mag-overtime na lang ka. Unya, walay memo. So, at least, naakay ebidensya nga gipa-overtime gid ka. Implied authorization. Okay? Or, kichatan barong ka nga, kinahanglan, tiwason mo ng presentation ha. Pag-overtime lang. O, screenshot ang chat. No, delikado na ba yung mga G0, no? Kaya mga try-door. Ana. So, kanano, imo nang screenshot, because that would qualify as implied authorization. Gipa-overtime ka. Yeah, syempre, kisa man ka nga empleyado para mudi sa imong amo. Unless kung illegal na gyud, kinahanglan na kamudi, no? So, mo na siya ang overtime pay. Kada oras na ay bayad for every hour nga nalapas ta sa ato ang normal working hours.
nabatay kaso anakons. Natay landmark case diri sa Cebu. Robina Farms, Cebu versus Villa. So kani siya nga kaso it involves sales clerk diri sa Cebu City. No kani nga kaso kani si Elizabeth Villa, empleyado siya sa Robina Farms diri sa Cebu. Iyang giklaim nga na illegally dismiss siya, gitangtang kuno siya without valid reason og iyang kuhaon iyang overtime pay. So ningon ang Supreme Court, illegal gyud ang iyahang pagkatangtang. Wala nasubay sa batakang balaod, no? Ang iyang pagkatangtang. Pero gideny sa korte ang paghatag niya sa overtime pay. Kay niingon ang korte, entitlement to overtime pay must be established by proof that you actually worked overtime. Huwag gani kay ikahatag nga ebidensya nga ni overtime ka, ay nalang pangugat kay kasab-an ka sa Supreme Court. Okay? O, sa muna ha, important kaayong overtime pay. Sa mga naminaw na to karon nga mga establishmento, magpa-overtime gani mo, bayad sad mo, no? Every hour, 25% yun na. Sa mga empleyado po nga gipa-overtime, maninguha po mo kuha og memo or advisory nga gipa overtime mo. Okay? Para win-win both sides. Before ta pa hinumdum, commercial, no? Maayong hapon ni John Joel Calderon. Yes, maayong hapon ni John Joel. Okay, so ato nga tiwaso ng ato ang panag-istoryahanay, human aning mubong pahinumdum. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems, o galing uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home, uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity na mahulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw maprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. May isa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay ng mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matagamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo may hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement na gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home.
Bring health into your home. Maayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika o Advocacia. So ganina ato ang gihisgutan no about sa holiday pay, premium pay, overtime pay. Karon mo na maghisgot na punta sa favorite sa mga call centers, agents, call center agents, no? Ang night shift differential. So unsa man sad ning night shift differential para sa kasayuran no sa mga wala nakahibaw nga nakadawat day ani nga wa kahibaw nga naday sila yung night shift differential or kinahanglan day sila mudawat pero wa sila kahibaw. You are in the right place, no? So ang night shift differential mao na ang additional nimo nga compensation. 10% additional sa imuhang regular nga sweldo sa kada oras nga imong gitrabaho between 10 p.m. to 6 a.m. the following morning. Pasabot, kung nitrabaho ka alas 10 sa gabi, hangtod na alas 6 sa buntag the following day, na kay madawat 10% per hour. Ha? Dugang sa imuhang regular nga sweldo. Naiuban nga mga kompanya, naiuban nga mga companies, 15%, 20% ang ilang ginahatag, wala ratay a prohibition ana. But dili pwede mo hatag below the required 10% nga night shift differential. So diri sa Cebu City, very recent and local landmark no is the move nga standardized nato ang night shift differential nga i-appeal na nato ang mga government workers. Diba? Kasagaran sa ato ang monetary benefits diri sa ato ang labor code, walay labot ang mga government workers, no? Exception sila. However, naay lakang nga bag-uhay lang no ang Cebu City to standardize ang night shift differential para ma-appeal ang ato ang mga government workers. Nato diri karon si Laika Genesis Bakero para para iyang i-chika kung unsa ning about sa the Abella Nosa Ordinance. The Abella Nosa Ordinance proposed last 2022-2023, Councilor Jose Lorenzo Abella Nosa pushed for an ordinance granting night shift differential to Cebu City government employees, especially for the CCTO, DPS, and disaster risk units. Okay, so kani nga ordinansa gipropose ni Konsehal Joren Jose Abella Nosa. No, so katong mga wa kay nakailan ni Konsehal Jose, ang tawag naman niya si Joren, anak ni former Congressman Bebot Abella Nosa. So kaniyang ordinansa tagaan og night shift differential ang mga empleyado sa Cebu City, labi na katong naa sa Cebu City Traffic Office, sa DPS, no, Department of Public Services, og mga disaster risk units, kaning mga nasa fire, no, labi na, for example, na isunog sa gabi, mga motrabaho o gabi, gikan 10 p.m. up to 6 a.m. the following morning. Mauna ang unod sa ordinansa nga gipasa ni Konsehal Jose Abella Nosa. No, it was proposed last 2022-2023 nga katuigan. And then naapod tayo Republic Act 11701 nga integration no kanang in relation pud ni siya kay nag-align siya sa ordinansa ni Konsehal Abella Nosa. Laika, please read Republic Act 11701 nga integration. Unsa ni siya nga lakang sa Cebu City? The Republic Act 1101 integration. These local moves align with Republic Act 1101, which finally granted the night shift differential to government employees, division chief and below, whose work falls between 6 p.m. and 6 a.m. In the Cebu City context, this is critical for traffic enforcers and emergency responders. Okay, so kaning pagka-appeal na sa mga government workers no sa under sa Republic Act 11701 nga matagaan sila og night shift differential, dapat ang imong posisyon
division chief and below, no? Katong mga dagko na kay mga department heads, ano mo pag-apil-apil? Uy, kidako na mo sweldo. Ha? So kaning division chief and below, pwede kayo makadawat og night shift differential if mo trabaho sila from 6 p.m. to 6 a.m. the following morning. Kay kuan ni siya dako kay nagtabang sa ato ang mga traffic enforcers no og katong mga mo responde panahon sa emergency. Okay. So karon arita sa unsay mga common nga mga issues sa Cebu labor arbitrations. Mo ni kasagaran sa mga kaso nga ipadangat dito sa dole, no? Og ang pirmi gyud suki kaayo sa night shift differential mao gyud ning mga naa sa call centers, na nga call center BPO tungod sa ilahang global contracts. Unsa pasabot sa global contracts? Di ba kasagaran sa ato ang mga call center ang ilang base Australia, Amerika, di ba? However, maski pa ang ilang kontrata nag-follow sa US or foreign nga mga labor laws, invalid gyapon kana diri sa Cebu because Article 86 sa Labor Code kanang night shift differential will always prevail. Pasabot, maski pa og Amerika mo, Australia mo, pero naa mo sa yuta sa Pilipinas, mo follow gid mo nga mohatag mo og night shift differential sa inyong mga empleyado nga mga Pilipino. Okay? O kana shout out na no sa mga kadagkuan sa ato mga call center diri sa Cebu. Okay, so next kay overtime versus night shift differential. Ang night shift differential dapat on top na siya sa overtime, ha. Dili pasabot nga kitagaan na biya kag overtime, wala na kay night shift differential. Dili na pwede. Okay? Maski pa og gitagaan kag overtime, pero nagtrabaho jud ka anang orasa 10 p.m. until 6 a.m. the following morning, naa gyud gyapon kay madawat nga night shift differential. On top pa gyud na sa imuhang overtime nga rate. Okay? So karon nagkinihaay na pod. Kinsa man gyud ang naay karapatan nga mohatag og ebidensya, burden of proof. So sa kaso nga Zonio versus First United Transport, ang Korte Suprema ning pahimangno ni remind sa mga empleyado na bisan pa ang mga employer ninyo na anay record ninyo nga ning trabaho mo anang orasa, ikaw as empleyado dapat maka-provide pud kag ebidensya like logbook, no, nga mo substantiate mo ma-attach nato sa inyuhang reklamo nga wa gyud ka bayari sa imong night shift differential. Same sa overtime, dapat naa gyud kay ebidensya nga ning trabaho ka anang orasa. Okay? Mao na ang unod sa night shift differential. Okay, ari na ta sa service charges. Like unsay meaning sa service charges? No naa na siya sa Republic Act 11360. Unsay pasabot kamingon tag service charges? Service charges are amount collected by establishments such as hotels, restaurants, and other similar establishments that is added to the bills of work or services rendered. Okay, mo na service charge. Apil na sa imong gibayran. Okay? Kanang pagserbisyo sa waiter, apil na. Lahi pud na sa tip. Kaan na tog tip bay, kay nindot kay sila gandre. Restaurant, kay gwapo ilang mga waiters. Kanang tip, lahi pud na. Service charge, lahi pud na. Kaya ang service charge, apil na sa imong gibayran. Usually, i-collect ka ng mga muka mo. Avail ka og services sa hotel, mukaon kag restaurant, or any other establishments nga parehas og industry. Okay? So kung gi-collect na din na daan, kung bayad na din na daan ang service charge, kisa may makakuhaan na ang kompanya ba, ang mga manager ba, o ang mga empleyado. So ang service charge, general rule, ang mudawat ana kay mga empleyado. Okay, gibag-o na, gi-amend na ang balaod. Sa una nga balaod,
bahin si empleyado o ang management. Pero sa bag-o na balaod, under sa service charges, kanang gibayad nato nga service sa hotel, sa mga restaurant, kanang service charge adto na mahatag sa mga empleyado. Exception na ang managers. Kanang mga managerial employees, wa mo'y labot sa service charge. Kita mo na mga manager nga nasa Jollibee, o kana sila, wala na sila labot sa service charge. Ang service charges, bahin-bahinon sa mga empleyado. Kano sama na nila bahinon? Completely and equally base sa aktual nga oras sa inyong pagtrabaho, ibahin na every 2 weeks. Kasagaran idungan sa sweldo. 'Di ba? Ang sweldo sa Pilipinas, twice a month. 'Di ba? Mao man na. Muna ato nahibaw-an. Diri sa Pilipinas, kaduha ta magsweldo. Dili dapat mula pa sa 15 ka adlaw. Mao nang naatay quincenas 30. Ang mga BPO na ay 725, na ay 520, depende na no sa kompanya. Pero in general 1530 gyud no, every 2 weeks ang distribution sa service charges, halos dungan sa sweldo. Okay? Maayo pagpamina, Fatima Valmoria, diha sa Barangay Punta Princesa. And another one, Reynan Padilla Wenceslao, maayong pagpamina. Okay, so ari na punta sa Service Incentive Leave, SIL. So pila man ni ka adlaw nga ihatag sa empleyado, no, ang kaning Service Incentive Leave. Paliw ko basta like ka? Service Incentive Leave, or the SIL, is a paid leave of 5 days granted to an employee who has rendered at least 1 year of service that may be used for sick, vacation, and other leave purposes. Okay. Kung nakaabot na kag usa ka tuig nga serbisyo, qualified na ka para mo kadawat og Service Incentive Leave. 5 days na siya nga paid leave. Imuha gid na, no? Og di ganin nimo magamit, pwede ma-convert to cash. Pwede ma-monetize. Dili lang kay Facebook ang monetization. Okay? Hasta sa Service Incentive Leave, pwede nimo i-monetize ang imong 5 days nga Service Incentive Leave if dili nimo magamit. Okay? Kana para sa giingon sa akong estudyante sa una, Ma'am, what if kugihan gid kaayo nga di siya ganan mo bakasyon kanang 5 days di gyud niya gamiton o di mag-uol kay pwede kaayo na natong convert to cash, di ba? Katrabaho na ka, lami pa kay kaga sana reputasyon sa imong amo ka, wag gyud kay absent trabaho gid ka, nakakwarta pa gid ka at the end of the year. Kay nabatay landmark case sana. Yes, of course, no? Cebu Institute of Technology versus Ople. 1987 pa ni nga kaso. 1-year-old pa ko ani day. Ha? So kani nga kaso is a foundational case para sa education sector sa Cebu. Okay, mo na kani atong gi-example kay kanang foundational case man siya, nahimo siyang basihan sa mga ningsunod nga mga kaso. Okay, so ingon ng Supreme Court nga maski pa kung ang mga teachers, no, ang kuan magud ato, ang kaso magud nag-ingon nga dili ko no qualified ang mga teachers nga modawat og service incentive leave kay lagi dili kuan sila, field personnel kuno sila, contract workers, so wa sila'y labot dapat sa service incentive leave. Muna ang gingon sa CIT nga di sila entitled sa service incentive leave. Pero kinaingon na CIT, dili kuno parihas ang trabaho sa maestra o sa office staff ka naa pirmi sa opisina. So ningon na sa Supreme Court nga sakto ang mga maestra. Ang mga maestra maski dili sila field personnel,
Pero ang ilang performance, gi-supervise biya sa eskwelahan. Nabiya tay mga deans, natay mga chairpersons sa kada department or kada college. So ang ilang oras o giunsa nila pagklase, no? Magdepende sa unsay mando sa eskwelahan. So regardless kung field personnel ba o dili ba field personnel ang mga maestra, qualified sila nga mudawat sa service incentive leave. So pasabot kaning kasuha ning pabor ang Korte Suprema sa mga maestra. Okay? So of course, kinsay mga exempted sa service incentive leave? Kaning mga empleyado sa gobyerno, di mo allowed mo kuha SIL nga naman. You are covered by civil service. Lahi pod inyuhang mga pamaagi, no? Ato ang pamaagi di ay. Mga kasambahay, o wala mo service incentive leave, kalahi pod inyuhang balaod, you are covered under batas kasambahay. Okay? Walay labot ang mga managerial employees, walay labot ang mga field personnel, o katong mga empleyado nga nag-enjoy na daan sa 5 days nga vacation leave with pay. Okay? O katong mga tindahan nga ang mga empleyado wala kaabot og napo. No need na mamuhatag og SIL sa inyuhang mga empleyado. Okay? Again, ang service incentive leave, paid leave na siya. 5 days nga paid leave. Kung makaabot ka sa katuig, if tignan mo magamit ang 5 days, pwede ma-convert into cash. Okay. Karon ari na punta sa inyong hinam-hinam nga maternity leave. O, kinsay maka-avail sa maternity leave? Siyempre, mga mabdos, no? Mga inahan. O, kalahi po sa mga papa. So, karon natay expanded maternity leave law. That's Republic Act 11210. Pag 2019 na siya na gi-amend, no, gi-expand ang scope sa maternity leave. So, please read kuno be unsa ning maternity leave. Maternity leave is a paid leave granted to a female employee for every instance of pregnancy, miscarriage, and emergency termination of pregnancy, regardless of frequency, providing her an ample transition time to regain health and overall wellness and to assume maternal roles. Okay, so maternity leave, swelduhan ka day, maski pag mga nakay na ka, nanganak na ka, with pay ka na, uy, diba? Pila ka adlaw ang maternity leave like ka? Pila ka adlaw ang expanded maternity leave? 105 days with pay, no? So, ang bag-o nga balaod karon sa maternity leave, 105 days, no, ang kanang ma-avail sa usa ka inahan o usa ka mabdos para kanang ma-enjoy niya ang iyang anak, no? Iyang dili lang kay pregnancy, apil na nang makwaan, ha? Apil na sa maternity leave, makwaan o manganak. So kana, no? Tanang empleyado nga babay. Babay, ha? Regardless sa imuhang status. Gapuyo ka, single ka, or depende sa imong status, or regardless sa imong status, janitor ba ka, CEO ba ka, maski pa og unsay legitimacy sa imong anak, no? Kung unsay kisang anak, kisa amahan sa imong anak, walay labot ang balaod anak. Nag-ingon ng balaod, maka-avail ang usa ka inahan o mabdos 105 days with pay. Okay? Kana sa expanded maternity leave. Okay? So karon naka-avail na kano sa 105 days. Unya, solo parent pang ka. Pila ang additional if solo parent like ka? 15 days. Oh, so pasabot. Aside sa 105 days, kung solo parent ka, no? Solo mong binubuhay ang iyong mga anak. Na kay additional nga 15 ka adlaw with pay gihapon. Okay? What if
Di pagyud kuwang pagyud kon sa ang 105, ang 15 ka adlaw, kuwang pagyud gusto pa kog one more month. Gusto pa kog another usa ka buwan pagyud kons. Pwede ba nalay ka? Pwede. Pwede. Pero is that with pay or without pay? Without pay. Without pay na siya. Di ta mga busar sa ato ang gobyerno. Di ta mga busar sa balaod. If gusto pa ka og another additional lapas sa 105 days, kanang usa ka buwan, wa na bayad. Dili mga busar ha. Kay gitagaan na tag igong oras no sa balaod. Okay? Kana so kapila kanus-ama na pwede ma-avail ang maternity leave. Every instance of pregnancy. Kada mamabdos ka, hala, avail diha. Grabe ha, no? Sus, Ginoo. Unsaon na lang ito mga anak, murag nangiti. No? So, kana, frequency of availment. Kapila ka, kada kanus-ana ni mo ma-avail. Kada mamabdos ka, maka-avail ka sa maternity leave. Okay? Question. Kanang 105 days, konsihal. Ako untang tagaan, ako ang pares o akong bana. Ako siyang tagaan og 7 days. Pwede ba na? Pwede. Pwede. Hatagan ni mo 7 days ang imong pares, ang amahan sa imong anak. Tagaan ni mo 7 days. Pero, minusan imong 105. Ha, 105 minus 7, brat na kitag math, 98. Sakto ba? Taka-taka lang dani. Oh, 98 lagi. 98. So, kamong mga inahan, ka na mga mabdos ka naminaw na to karon. Kung mo-avail gani mo sa maternity leave, namoy 105 days. Pero kung inyong tagaan og 7 days sa inyong bana, inyong pares, inyong kapuyo, pwede. Pero minusan na sa imuhang 105. 98 days na lang ang imuhang pwede ma-avail. Okay? O may pagpaminaw ni Madam Charito Ansay o ni Nadine Mante maayong pagpaminaw. Okay, so ano na punta sa kung naay maternity leave ang mga babay, unsay pwede ma-avail sa mga lalaki like ka? Paternity leave. Unsay paternity leave? Please expound. So the Republic Act 8187, also known as the Paternity Leave Act of 1996. Paternity leave is a paid leave granted to a married male employee, allowing him to lend support to his lawful wife during her period of recovery and or in nursing of their newborn child, including miscarriage. Sa katong gibasa, paternity leave kuno pwede ma-avail sa usa ka amahan. Pero unsa man gyud nga word ang nakapa controversial sa paternity leave. Unsa nga word like ka? Married. Married. Pasabot, sa paternity leave di ay, dapat minyo mo sa inahan sa bata. Kung di mo minyo, gapuyo-puyo ra mo, or kana napapabdusan lang ka, dili gyud pwede mo avail ang amahan sa imong anak sa paternity leave. Kay ang balaod very strict o very clear sa iyang mando, no, ang balaod. Dapat minyo gyud mo. Minyo gyud mo sa inahan sa bata para maka-avail ka sa paternity leave. Pila ka adlaw ang paternity leave? Teka? 7 days. 7 days. What if, imo nang bana no, nana siya 7 days. Pwede ba siya tagaan og another 7 days gikan sa maternity leave sa inahan? Pwede. Pwede. Pasabot. Kung ikaw nga bana, nakay 7 days nga paternity leave, unya tagaan ka sa imong asawa og 7 days gikan sa iyang 105 nga maternity leave, 14 days tanan imuha. Okay? I hope klaro na no? Sa paternity leave dapat minyo gyud mo. Minyo gyud mo sa inahan sa bata. Okay? Bisan pag janitor ka o maski unsay posisyon nimo, basta minyo lang jud ka. 'Di ba sa maternity leave wala kaayoy pakialam. Ang balaod kung unsa ka na klase nga pagkababay.
Anong klaseng babae ka? Walay lawagoy pakialam ang balaod. Pero sa paternity leave, dapat ikaw jud ang amahan sa bata ug minyo mo sa inahan sa bata. Okay? 7 days ka na, no? Of course, na limit, oy. Kung sa maternity leave gani, for every instance of pregnancy, mano, kada mamabdos ka, hala sige, pangiti diha kay na maternity leave. Pero sa paternity leave, pila ra allowed nga deliveries or pregnancy like ka ang usa ka bana. First 4 deliveries or miscarriages. Oh. Palihog lang ha sa mga amahan diha. Kusog kayo nga. Kusog kay ba? First 4 deliveries ra. Kanang ikalamyan ninyo nga anak, inyuha na sana. No? Wala, ay na po pangayo sa gobyerno, ug lain na po nga 7 days nga paid ka. Bayad ka anak 7 days ka paternity leave. Bayaran ka anak para bantayan ang imong anak. Anak, kalami, no? Ang ato ang gobyerno, ang mga balaod na to. So, bayaran ka og 7 ka adlaw para bantayan imong anak. Plus additional pag yun nga, 7 days kung tagaan kasi imong asawa og another 7 days kikan sa iyang 105. Pero taman ra sa first 4 deliveries. Kanang unang upat ni mga anak kana. Kanang ikalima, bahala ka sa buhay mo, no? Maayong pagpaminaw ni Val Noval Abelia. Yes, Tin. Maayong hapon, Tin. Regards ko ni Corsihal Tito, no? Hat dita dig shake. Yeah. Paternity leave, no? So, ang kondisyon ra gyud nga gipangayo sa ato ang balaod, dapat ang empleyado dapat legally married gyud mo, ha? Kasado gyud. Unya, dapat nagpuyo sad mo sa imong asawa. Minyo lagi mo pero wa mo gauban unsaon nimo pag hand support, no? Di gyapon ka kahatag og suporta. Minyo lagi mo pero wa mo gakuyog. You are not cohabiting. Pasabot wa mo gaipon sa imong vana, ana. So unsa may legitimacy requirement, more gyud dapat legitimate gyud mo nga managtiayon. Kasado gyud mo. Kanang mga fathers in common law, no? Mga kapuyo lang, mga live-in, mga anak sa ilang kabit, kana, wa na ilabot ha. Ito mo pangayo og paternity leave kasag paon gyud mo sa inyong kompanya. Wa taon mo ilabot ha. Dapat katurag yung mga amahan kanang minyo gyud. Okay? So muna to ato na matong gichika ganina no nga pwede mo makadawat og additional 7 days gikan sa maternity leave sa imong asawa. Pero ang nakalahi lang ani, kung hatagan ka sa imong asawa, kung hatagan ka og 7 days gikan sa maternity leave nga 105, dili na importante kung minyo mo. Okay? Ambot kung kalibog ba mo ani. Kung muhatag gani mo, kung nakay hatagan og 7 days, a mother can choose to allocate up to 7 days of her 105-day leave to the father, regardless of whether minyo sila o di. Okay? Okay, I hope klaro na. Kung amahan ka, paternity leave, dapat minyo ka para mag-avail ka. Pero, kung ikaw muhatag ka og maternity leave na 7 days sa amahan sa imong anak, pwede ka muhatag maski di mo minyo. Okay? Pwede ni mo tagaan ang amahan sa imong anak, maski pag wa mo gapuyo o gaipon mo, pwede ka muhatag. Kung nowhere to be found ang amahan sa imong anak, nalumusabaw, gibiyaan ka, nasaktan at nag-move on. Ayun na. Kung wakay bana o wakay amahan imong anak, pwede nimo nang ihatag sa imuhang parente until 4th civil degree of consanguinity. Pasabot, kung wakay bana, way amahan imong anak, kanang 7 days gikan sa imong maternity leave, pwede nimo ihatag sa imong ginikanan, sa imong mga igsuon o sa imuhang first cousin. Imong igagaw. First cousin igagaw, no? Kana, kung wala kay bana, kung way amahan ang imong anak.
kanang 7 days gikan sa imong 105 days ka maternity leave, pwede nimong ihatag sa imong ginikanan kung nagtrabaho pa na, imong igsuon kung nagtrabaho pa na, or sa imong first cousin. Pero kung paternity leave gani, mo apply kag paternity leave, dapat minyo ka. Pero kung ikaw di ka minyo, tagaan ka 105 days sa imong uyab, pwede na nimong dawaton. Okay, pero mo apply ganig paternity leave, klaro og tataw kayo ang balaod nga dapat minyo gid mo. Mayo pagpaminaw, James Philip Salem, akong classmate pag high school. No, nanakaroon sa Palumpon, Leyte. No? Sige na siya kuy-kuy sa mayor o sa mga mga konsehal, ay board members, no? O, kana siya, no? So, I hope, klaro, og tataw, no? Klaro na ba? Unsay difference sa maternity leave o sa paternity leave. Ang balaod, wala kayo stricto, no, sa maternity leave. So, regardless kung unsa ka na klase na pagkababae, wala gyud sila kurat. Pero sa paternity leave, dapat minyo gyud mong duha. Okay? Unsay tataw. Unsa kuno tataw? Oy, clear in English. Okay, in English ang paitan natin kauban na ka mong Bisaya, oy. Wa ka ba say tataw? Clear, no? In English, clear. Okay, so ari na punta sa hala, kami na tag-oras pero sige, kato na lang ning wrap up, no? So naatay parental leave for solo parents. Kung solo parent ka, naapod kay 7 days. Kinahanglan lang mukuha ka og solo parent nga ID. Dapat naalang gyud kay solo parent nga ID para maka-apply ka og solo parent nga leave. 7 days na ha, with pay. 7 days with pay ang parental leave for solo parents. Dapat kuha lang kag ID. Solo parent para maka-avail ka ana nga parental leave. Kada year na konsehal, yes, kada tuig. Pero di nimo magamit, pasensyahay kay dili na siya pwede ma-convert to cash or di na pwede ma-monetize. Okay? So sa Cebu City, ambot wala ko sure ani, so dila sa na ko istorya kay basig atak ako'y mapasanginlan, no? So og nana ko'y saktong tubag aning about sa 1,000 balikon ta mo ana, okay? Kaning leave for victims of VAUSI. Unsa man ang VAUSI? Violence Against Women and Their Children. Gusto ka mo avail og leave kay gijumbag kasi imong bana, gikulata kasi imong bana, o na black eye ka diha kay gikulata kasi imong kapuyo. Nya ganahan di ka mo trabaho ana nga nakay black eye. Mo leave gid ka sa imong trabaho. Muna gitawag na og VAUSI leave. Napo na kaadlaw kay na-proven na nga ang black eye di ay maayo totally na po kaadlaw. No, so mo naatay VAUSI leave na po nakaadlaw para matagaan o panahon ang biktima sa violence against women and their children nga makalihok sa mga laka nga iyang angay buhaton ug maayo ang iyang mga samad-samad after niyang nagpakurasyon kay gikulata siya sa iyang bana, no? So napo na siya kaadlaw, okay? And of course dili na pareha sa service incentive leave nga pwede siyang ma-convert to cash. Non-convertible to cash na siya. Di na pwede ma-monetize kung dili ni mo magamit imong VAUSI leave. Of course, ang pwede na gid mo gamit sa VAUSI leave, kanara sa dyong biktima. Ayaw po pa ba victim diha. Ang tingog di mo grasya, mura na gihapon o pang high school. Maura gid ng tinguga, James. As in, hasta akong katawa, buhakak na gid gihapon. Okay, so kung biktima ka sa VAUSI at pwede ka mo kuha o barangay protection order, imong ipakita dito sa imong kompanya, sir, boss, na ako'y kopya diri sa barangay protection order, mo apply ko og VAUSI leave. Pwede sa temporary or permanent protection order gikan sa korte para maka-avail ka sa VAUSI leave. Kay kaning special leave for women, magpa-opera ka, gynecological disorder, 2 ka buwan, bayaran ka para magpahuway ka. Dili sa dayon, pero 2 ka buwan nga mapahuway ka sa imong sakit, kay gikan ka gaoperahan. Muna gitawag na tuog special leave for women. Kay 2 na ka buwan para maka-recover ka gikan sa imuhang surgery. So tanang empleyado nga babay ra ha, babay ra ang maka-avail. Pasensya gid sa mga laki kay wa gyud special leave for men.
Special leave for women ragyod under Republic Act 9710. Okay? Okay, so lastly kani 30th month like ka unsa gani 30th month like ka? 13th month pay is a 1/12 of the total basic salary earned by an employee within a calendar. Oh, so kana no, pasabutan na kitang tanan nga empleyado na agi tay 30th month. Kung wa gani kakabot og sa katuig, pwede na i-prorated, no? If wala ka kahuman sa usa ka tuig, dapat bayaran ka prorated sa imong 13th month. Kanus ihatag a 13th month, dili malapas sa December like ka? December 24. Okay, dili malapas sa December 24, dapat mahatag na ang 13th month pay. Pwede ba na i-half-half ang 13th month kung sihal mo na last na lang gid ni kay gamay na natag oras? Pwede ba like ka bahinon ang 13th month? Yes. Kanusa pwede makuha ang first half sa imong 13th month? Before opening of the regular school year and remaining half on or before December 24. Very good. Ngano man ang first half, ari man pwede man makuha before opening of the regular school year para matagaan og igong salapi na mga ginikanan no nga makapalit og uniform no para sila mga anak, mga material sa klase. Ang other half pwede na sa before December 24. Okay, for example, daghang kay kag kwarta. Di na ko kinahanglan og 30th month, boss. Anha la sana, ipanghatag la na. Dili na pwede. Bisag mo request pa ka mo, kamang pa ka na mo ligid kay di ka mo dawat sa imong 30th month, dili na pwede. Dapat ihatag gyud na nimo. Okay? So wala gyud tay igong oras no, gamay ra gyud kayong oras o sa ka oras na daghan kitag angay istoryahan. But at least we have covered everything that you need to know about mga benepisyo nato nga mga empleyado. Kung namoy mga pangutana, nga wa gyud nato mabasa diri, pwede nato nang tubagon in another venue. No? So, hinaut lang nga ang ato ang mga hook-up stations to nakakuha ra sa ato ang discussion. 98.1 DYPS BT Radio diya sa Tuburan. 107.1 Real Radio sa Toledo City. 100.7 Power Radio Bisdak sa Lutupan ug 95.3 TYAJ One Heart Radio diya sa Sambuan, no? Hinaot nga nakaapas ra mo sa ato ang chika karong adlaw. So diri lang din hinatapos ang atong advokasya kabahin sa pag-empleyado sa labor law. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa chika ug advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo moadto. Sa ngalan sa hining-usang puwersa sa El Nuevo Bantay Radio, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Program Director o Station Manager June Carillo, sa ako ang Partner Technician Kinon Sanchez, kini si Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana, o kini ang chika o advokasya. Maayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio Online Streaming. For service, Bantay Radio brings you local and national issues across the land, reaching Roberts and cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM and El Nuevo Bantay Radio. El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.